Ngunit ako'y natawa. Ako'y natawa, mga kababayan. Ako'y natawa dito patungkol sa ano ni UC Claire Castro. No, yung kaso niya na civil libel na worth 110 million pesos. Ano to? Ako nagtatanong lang. Bago tayo mag-react, nagtatanong lang. Ito bang 110 million, idagdag ba ito sa multa? Pangdagdag ba ito sa multa? Nagtatanong lang naman. Wala namang issue doon. So ngayon mga kababayan, eto na. Nung nanood ako sa balita ng News 5, syempre naka-live ang News 5 kasi syempre magpa-file daw ng kaso si Leandro Libeste. Ako naman si Tulo Tingin. Ganyan-ganyan. Diyos ko, sabi ko, unang bungad pa lang, yung bansot na ang nandun. Sabi ko, wala. Wala na. Hindi na tayo manalo niyan. Di ba? Wala na. Hindi na tayo mananalo niyan. Oo, sabi ko, wala. Mga kababayan, ayaw ko magsalita. Di ba? Pero kung kayo ang pasabihin, mananalo nga ba? Kasi unang bungad pa lang, Ma'am Udrina, Ma'am Rosini Testa, unang bungad pa lang, unang bungad, nung pumasok na ang media, lumusot na si Bansot. Sabi ko, wala na. Kasi bakit? Yung mga hinawakan niya lahat nakakulong eh. Wala na, mga kababayan. Wala na, hindi ito manalo. Oh, Diyos ko. Yung isa, may 10 million patong sa ulo. Yung isa, extradite sa Amerika. Yung isa, nandun sa BGMP. Wala. Mga kababayan, wala na. Kaya sabi ko, ala, to trial lawyer yung binangga ninyo. At saka si UC Claire Castro, totoo lang mga kababayan, napapanood naman po natin si Yusek na kada mag-vlog yan, mag-react yan, hinimay-himay isa-isa. Diba? Hinimay-himay isa-isa yan. Pag may napansin siya, magre-react yan, minsan tatawanan niya, minsan tatanungin niya sa viewers, ganito ba to mga ka-clear, mga ka-clear, ganito ba siya? O di ba mga ka-clear, sabi niya ganito? So, yun po yun mga kababayan. Nung nakita ko, yung panangga, lahat ng hinahawakan, puro kulong, wala. Alam niyo, sa totoo lang, huwag yung pag-initan si UC Clear. Naku, pag-initan nyo ng pag-initan, tatakbong congresswoman yan. Maniwala kayo sa akin. Ay, sorry, nadulas. Wala. Yusek, sensya na ha. Sorry ha, Yusek. Nadulas ako. Ala. Naku, pagalitan ako nito ni Yusek. Naku, nasabi ko tuloy. Ala. Naku mga kababayan, pasensya na. Yusik ha, nasabi ko. Naku, nadulas tuloy ako. Naku, tatakbong congresswoman. Naku, pasensya na Yusik. Atin-atin lang yun. Wala namang nakakarinig. Tayo-tayo lang naman. Di ba? At least, na-promote na kita. So ngayon, mga kababayan, eto na nga yung reaksyon ni UC Claire nung in-interview agad siya ng GMA News. So, nung in-interview si UC Claire, sabi ng GMA News, Yusek, saan ka banda may nagawa na bakit nakasuhan ka ng libel ng 110 million? Oo, so ito po mga kababayan. Samantala sa punto pong ito mga kapanaman natin, mismo si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Magandang umaga at welcome po. Pakinggan natin ha, explanation ni Yusek. Yes, good morning Connie at sa lahat ng nanonood sa inyong programa. Magandang umaga. Okay, na-monitor nyo ho, siguro yung mga pahayag ni Representative Leviste. Unang-una sa lahat, reaction po muna sa inyo pong itong naihain pong libel complaint sa inyo ni Representative Leviste. Wala pa akong natatanggap, Connie, na kopya. At kung ano naman ang aking sasagot ngayon ay base lamang sa kanyang mga interviews. Diyan pa lang, mga kababayan, diyan pa lang sa sagot ni Yusek sa interview ni Connie ni Connie Reyes ba yan, no? Ng isang anchor ng GMA News, wala na. Tandaan niyo mga kababayan, si UC Claire Castro, trial lawyer yan. Parang yang si Jinky Luistro. Alam natin, mga kababayan, kung ano ang mga
alam nyo itong trial lawyer, para itong nagtatahi, na, parang nagaganchilyo. Alam nyo yon yung salitang ganchilyo? Di ba? Doon pa lang na ang sabi ni Yossi Claire, ang isasagot ko lamang ay based sa kanyang mga interview. So, ibig sabihin, kung ano yung nireaksyonan, ko ni Season, kung ano yung nireaksyonan ni Yossi Claire sa kanyang mga vlogs, no, sa content niya sa kanyang vlogs, ay which is nagbe-base lang siya sa mga interview ni Leandro Libeste sa media, sa social media. Kung ano yung lumabas sa bunganga ni Leandro, yun din nagbe-base si Yossi. So, doon pa lang sa salitang sasagutin ko to based sa kanyang mga interviews, wala na. Wala na, mga kababayan. Oo, pakinggan natin. Connie Season, hindi Connie Reyes, nanay ni Vico Soto yun. Pasensya na, mga kababayan. Tama po ba ako na dinidimanda niya ako dahil sinabi ko doon na ibinenta niya yung kanyang kumpanya? Opo, libelous complaint po ito. Oo. Okay. Unang-una po na-interview po siya. Dito mismo rin sa inyong network. Ayan. Sinabi ni Yossi, doon pa lang may ebidensya na eh. Diyan pa lang may ebidensya na unang-una in-interview siya dito mismo sa network ng GMA. Sinagot mismo ni Leandro. So, doon pa lang ebidensya na yun na doon siya kumukuha ng facts. 'Di ba? Alam niyo sa to, hindi facts na yung kumakain ng manok, wild dog, Hindi ganoon Facts. Yung facts. Parang kay Christian Isguera, fact check, ganon. So doon pa lang mga kababayan, nagbe-base si Yossi Claire sa mga interview ni Leandro. So hindi po yun libelous. Bakit? Ako mga kababayan, sabihin ko sa inyo, hindi man ako nakapagtapos sa pag-aaral, hindi ako abogado, wala akong alam pagdating sa batas, pero gusto kong maging abogado noon pa man at saka mascom. Yan talaga ang gusto ko. Ngunit mga kababayan, ganito po ang nangyari. Once kasi na nilabas mo yan in public, no? Sinabi mo yan sa social media, ibig sabihin, hindi na libelous yun. Kasi bakit? Lumalabas bunganga mo yun eh. Kung ako, ganito mga kababayan, bago natin ipagpatuloy yung kay Yossi Claire na sagot, napaka-simple mga kababayan, kahit high school, maintindihan yan, kahit elementary, diba? Kung ako si Ken, diba? Sasabihin ko, mga kababayan, alam niyo ba ako, yung puwet ko may kurikong. Diba? Yung puwet ko may kurikong. Tapos ngayon, nireaksyonan ito ng mga DDS vlogger. Tapos sabi na, tignan mo, sabi ni Ken sa kanyang vlog, may kurikong daw yung puwet niya. Kadiri, may kurikong. Makati yan. Hindi nakakatulog yan. Sugat-sugat yung puwet niyan. So ngayon, ididimanda ko yung vlogger kasi sinabihan ako na may kurikong yung puwet. Na which is galing din naman sa bunganga ko. So ngayon ang mangyari, pagdating doon sa husgado, pagdating sa sasabihin ngayon ng abogado ko, saan mo galing tarpulano na DDS vlogger na sinabi mong may kurikong ang puwet ni Ken? Ngayon magpipresent ngayon si DDS vlogger ng video. Ayan nagsalita siya, may kurikong yung puwet niya. May ketong. Numero 29 sa bingo. So wala na. Tapos na. Tapos sasabihin ng abogado ng kalaban ko, nung DDS vlogger ang nag-react, sasabihin niya, ngayon, paano mo nasabing libelous? Galing mismo sa bunganga mo yan. Kung alam mo palang libelous yan, hindi mo sinabi, personal mo yan eh. Di ba? Yung palang mga kababayan, alam na. So saan yung libelous doon kung galing mismo sa bunganga mo at inamin mo, nagsalita ka, at kinonfirm mo, oo ka ng oo, umiiyak ka pa. Di ba? So, ganun yun. Walang libelous doon kasi nanggaling mismo sa bunganga mo yan. Ang totoong libelous dito ay yung sinabi ni Kiko Barsaga na binili na daw ni Enrique Rason ang NUP party list or samahan na tumulong daw ito kay Romualdez na magpondo ng daan-daan milyon. Yun ang libelous kasi wala siyang maipakita. Pangalawa, wala siyang pruweba. Si Yossi Claire Castro kasi, the more na mag-react siya, the more nagko-content yan, nakabase yan sa balita. Kasi ganito mga kababayan, kung libelous ang nireaksyonan ni Yossi Claire na video, bakit nilabas ito sa media? Bakit ito nilabas sa GMA Network? Di dapat ang unang sampahan ng kaso dito ni Leandro ay ang GMA Network at si Ombudsman Boying Rimulya. Kasi si Boying ang nagsabi niyan. Si Boying ang nagsabi niyan at ang GMA Network na nag-interview kay Libeste. So bakit hindi niya kinasuhan yung dalawa?
Bakit doon kayo si Claire? May galit ba siya? Yun ang tanong ngayon. O, continue natin ha, mga kababayan. Yun ang tanong ngayon. Continue. Tinabi, mismo kung di tayo nagkakamali, si Weng yata yun. Opo. Na ayan. ang source naman, yes, di ba? Ang source naman ng di umanong pagbebenta o pagta-transfer ng kumpanya na may franchise ay si Ombudsman Rimulya. Ayan. Doon ang galing eh. Doon ang galing yung unang dapat si balita. Buying. Ang sabi niya, hindi niya ididimanda si Ombudsman Rimulya Kasi dahil ginagalang. iginagalang niya ito at kaibigan ng kanyang ina. So, ako na nag-content na pag-usapan, pinaliwanag ko sa ating mga viewers kung ano yung nangyayari tungkol dito. Ako ang sasampahan niya ng libel case. At dahil ba sa hindi ako kaibigan ng kanyang ina at hindi niya ako ginagalang? Kasi yun yung premise eh. Hindi niya ididemanda yung ombudsman kahit na yun ang source ng facts or balita. Ako ang pwede niya i-demanda dahil hindi niya ako ginagalang at hindi ako kaibigan ng kanyang ina. Okay. Ayan. So, may ganong question. Opo. Nabanggit din ho niya kasi na parang sa isang gabi, 2 beses niyo kung baga natatalakay ito. In fact, meron daw kayong 15 episodes about 15? this. Maaari ho ba for the record, kasi may nabanggit din ho siya na para bang nagiging malisyoso na. Ito pong pag-vlog niyo about this case on him. At Hello ito po, Ma'am ay may Letriez. patungkol daw sa pagdidiscredit sa kanya dahil sa Cabral Files. Ano po ang inyong statement on that? Hindi po totoo na 15 vlogs or 15 Ayan. videos ang ginawa ko para sa issue na to ng kanyang solar firms. Hindi po yan totoo. Actually, mga kababayan, makikita naman po natin kasi ako nagsubaybay ako kay si Claire. Kung babasihan natin yung usapin patungkol dito sa kanyang solar negosyo or business, actually 2 content lang ni Yusek yan. Pero yung about sa Cabral Files, maraming reaksyon kasi siya naman ang voluntaryong naglabas na may hawak daw siya ng listahan mula kay Cabral. So, kung ang idemanda niya ay patungkol doon sa about sa solar, kung babasihan natin 2-3 lang about sa solar na reaksyon na ni Yusek. Pero yung about sa Cabral Files, medyo 5-6 na content. Hindi naman po siya inutusan ng taong bayan na ilabas niya yan. At wala pong authority si Leandro na maghawak dyan sa Cabral Files na iladlad niya. Kung alam man niya na may anomalya dyan, dapat ipasa niya sa kinauukulan, sa Korte, Suprema, sa Ombudsman, or sa Sandigan Bayan. Doon niya ibigay yung files na yan. Hindi yung siya yung mag-ako, siya yung mag-present. Wala siyang power dyan. Hindi niya trabaho yan. 'Di ba? Hindi niya trabaho, hindi siya whistleblower. Pangalawa, hindi naman siya sangkot sa kaso. Bakit niya hahawakan at bakit niya kukunin? For what? For being like Kiko? For famous? Para popularity? Or whatsoever? Para umingay? 'Di ba? Para umingay lang ba ang pangalan? Parang si Kiko? Ganun ba 'yon? Walang ganun. 'Di ba? Sabi nga ni Yusek, kung meron mang dapat kasuhan, si Buying. At yung GME Network na nag-interview kay Leandro. Pero hindi nga daw niya kinasuhan si Buying kasi kaibigan ng nanay niya at ginagalang niya. So si Yusek na hindi niya kaibigan ng nanay niya, so kinasuhan niya. So may galit nga ba siya? Yeah? May galit nga ba si Leandro kay Yusek? Ito po, pakinggan natin ha kung may galit Nagkaroon ba. lang po tayo ng content sa iba't ibang issue patungkol po doon sa Cabral Files, Levisty Files. So, bago pa po yun mag-Christmas kasi nandun na po yung news. So, kailangan lang po natin itong i-explain. So, kasama po yun. So, kung in-explain lang po natin at wala namang malisyoso tayo sinasabi, siguro kailangan natin ipaliwanag sa taong bayan through my vlog. Dahil hindi naman po natin ito take up sa briefing eh. Okay? Kaya hindi pwede sabihin na bilang paras press officer, ikaw ang nagko-content. No, kino-content ko po siya sa aking sariling vlog at in-explain ko po kung ano ang legal na issue patungkol sa kanya mga sinasabi. Ngayon, dito po, 2 po, kung di ako nagkakamali, 2-3 lang po ang ating na content. Unang-una po, Ayan, may ads lang ha mga kababayan. So, dahil dyan, habang may ads, ito, continue na. isip ni Ombudsman Rimulya sa kanyang programa sa executive session. At nang nag-explain po ang Meralco Jet na ang kumpanyang ibinenta sa kanila ay wala namang kinalaman sa prangkisa,
inexplain ko din po yun. Mm. At pangatlo po ay ito. Pero, Miss Connie, ang binanggit po niya na sinabi ko daw na ibinenta niya ang kumpanya niya na may isa. Mismo po, galing po kay Congressman Leviste, sa isang interview din, nung tinanong siya kung ano na estado ng solar para sa bayan, na yun yung may prangkisa, ang sinabi niya po ay hindi na siya yung may-ari. O, sa Billionaire News Channel yun. Kung ito ba ay na-divest niya, Yung interview na yon ay sa Billionaire News Channel yun. Correct me if I'm wrong. Sino ba yung pangalan ng Pinky Web ba yun? Or Cheryl Cosim? Cheryl Cosim ba yun, mga kababayan? Or, hindi. Pinky Web. Si Pinky Web yung nag-interview sa kanya noon sa Billionaire News Channel na inamin niya. So, alam nyo mga kababayan, mahirap, alam nyo ganito si Yussi Claire Castro, ako actually aminin ko, hindi naman kami perpekto. Si Yusik hindi din siya perpekto kahit lawyer yan. Ang problema lang kasi, mga kababayan, ganito yan abogada yan. Alam niya ang mali at tama. At sa dinami-dami ba namang mga abogadong nagko-content? Bakit si Yusik lang ang nakikita? At ito pa aking reaksyon. Kapag ba pabor sa Marcos administration, magko-content laban sa inyo, kakasuhan nyo. Pero kapag ba kayo ang manira sa Marcos administration, ni isa sa inyo, kinasuhan ba? Maliban sa mga nag-aaklas at magkukudita? Kasi ako, ang dami kong nakikitang lawyer dyan na DDS, ang content nila is about Marcos administration. Grabe ang paninira. Ayoko na magbigay ng pangalan, pero napapanood ko kasi YouTuber din ako Politics din ako. Ang daming abogado dyan, Diyos ko. Kailangan ko pa bang isa-isahin yung 5 abogado na yan? May isa pang abogado dyan na transgender na taga Cebu na di ko alam kung sinipa na ba nila o kinakampihan nila. Napakadaming reaction about kay PBBM, about sa Marcos administration, about kay Yussi Claire Castro. Masasakit din ang mga sinasabi nila, libelous din. Pero ni minsan ba kinasuhan kayo? Wag kayong asar ba to? Asar? Masakit ba? Diba? Alam niyo sa totoo lang, dapat naging private citizen kayo para hindi kayo ano ba sabi ni Ping Lacson? Anong sabi ni Senator Ping Lacson? Huwag kang mag-expect na maglabas ka ng intriga na hindi ka babalikan. Kasi ang babalik sa'yo dyan, di ba? Ang babalik sa'yo dyan, mas malala. Kung malala ang tirada mo sa kanila, babalikan ka mas malala. Diba? Ito, mga kababayan, not only for the bloggers, for the politician, or the public figures, but also the ordinary people, or ordinary person. No? Na kapag pumasok kayo sa social media, huwag kayong mag-expect na hindi kayo makakaladkad. Social media is social media. This website or this what we call this platform is more on katarantaduhan. 'Di ba? Paalala ko lang, sa mga bago pa lang pumasok sa social media at makikimarites, kung hindi mo kaya sa sikmura mo, umalis ka na lang. 'Di ba? Ganun 'yun. Kasi bakit? Social media is social media. 'Di ba? Social media is social media. Kung hindi nyo kaya, sa sikmura niyo at balat sibuyas kayo, and then so leave. Doon ka tumira sa Kantoratoy, sa bundok Tres Marias, doon sa tuktok ng Mount Apo. Yung walang internet, walang wifi, di ba? Walang cellphone. Mag-alaga ka ng baboy, biik, kambing, Jurassic, dinosaur, anaconda. Yeah? Tapos hanapin mo yung 7 Dragon Balls. Ampunin mo yung dragon ni Naruto at ni Son Goku. Walang internet, walang cellphone, para walang toxic, malayo sa toxic sa kabihasnan. 'Di ba? Kung ayaw mong makaladkad, ang pangalan mo, oh my God, you are entering in the social media world. That's the reason why wag kang masaktan. 'Di ba? You are here. You entering this world. So, ano bang mo? 'Di ba? Ano bang expectation mo? Pumasok ka sa social media, pumasok ka sa politika, tapos pagka binanatan ka, nasasaktan ka. My God! Kailangan mo munang kabisaduhin. Parang lang yan parang pumasok ka bilang driver ng angkas, driver ng joyride, driver ng Uber, or driver ng Grab. 'Di ba? Na unang training mo pa lang, 'di ba? Kinakabisado mo pa lang yung daan. Kaya hindi po lahat na kahit sanay ka na sa daan, minsan natatagilid ka, minsan nagpapaibot yung gulong.
'Di ba? Mga driver nga nahanas na sa kalsada o kahit sabihin mo kay tingnan niyo yung mga driver ng mga bus, yung mga bus, yung mga driver ng bus o from Ilocos to Manila, from Luzon to Mindanao, kahit sabihin mo pabalik-balik yan sila mag-drive diyan, no? Kapag ka magbasa ang kalsada, nag-uulan, nagpapaibot ang gulong minsan nadudulas. Kaya kailangan mo ng kain, tulog, dasal. 'Di ba? Ganun yun. Kaya, kung hindi mo kaya dito sa social media, mag-business ka na lang. Kung hindi mo kaya sa politika, mag-business ka na lang. So, una kong tanong, bakit ka pumasok sa politics to protect your business or to double your income? Yun lang tanong ko. 'Di ba? Kasi may kasabihan tayo, if you want to make rich or 'di ba? If you want to be a billionaire, then pasok ka sa politics. 'Di ba? Ganun lang, kasimple. That's a simple. Oh. Kaya ako, katulad sa akin, Diyos ko, kung tinatad, kung nabasa nyo lang yung mga post sa akin, yung patungkol doon kay Pinos ni Moreno, naku, putragis na yan. Mga masasakit yung comment nila, pero tinanggap ko, bakit this is a social media? You are entering this world of social media. So, anong gusto mong consequences? Anong gusto mong conclusion? Anong gusto mong mangyayari? 'Di ba? Pumasok ka sa ganyang bagay, make sure na alam mo paano ka lumabas. Pinasok mo yan eh. 'Di ba? Bilang aral sa lahat, lalo sa mga nanonood sa akin, pumasok ka sa ganitong kalakaran, make sure na hindi ka masaktan. Bakit? This is a sock-mid. Showbiz, politics, sock-mid, hindi mawawala yan. Ultimo nga, tingnan nyo si OG Diaz. Tingnan nyo si OG Diaz. Ultimo nga, napaka-macho, napakaganda ng katawan na lalaki, pero supot. Na-issue pa nga yung supot eh. Meron daw isa ngayong sexy actor. Maganda ang katawan, ma-abs, pero hindi tuli. 'Di ba? Ultimo titi na hindi tuli, na-i-issue pa. Katagal-tagal na niyang artista, katagal-tagal na niyang model-model dyan, pero yung titi niya nasisilip pa. 'Di ba? This is a social media world. 'Di ba? So, ganun yun, mga kababayan. Accept the social media reality. 'Di ba? So, yun, mga kababayan, yung aking reaction patungkol dyan kay Yussi Claire Castro. Kapag sila ang tumirada, okay lang. Kapag sila ang nireaksyonan ng facts, di ba? Yung tama na sunog, umaray. Why? Di ba? So, yun po yun, mga kababayan. Yung ating unang reaction.